Bungad na bungad ko, wala agad yung nakita natin. Ganito yung mismong tour. So, merong mga spots na... Kasi mga iba natin nakikita parang wallabies. Parang mga... Bigyan yung warning, venomous snakes. Ay na, mukha lang siyang daga, guys. Like literally. Talagang siya yung nagsha-shape knit. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, it's already 6:59 AM. And tayo po ngayon ay magtutour na naman. Opo. At yung tour natin ngayon, sikat na tour from here sa Melbourne. And papakita ko sa inyo, ito po ang Great Ocean Road Tour. Okay? So medyo pricey ito. And actually, ganito din naman talaga yung mga price bracket or price na ng mga tour dito. At ang presyo po niya is 5,706, okay? At ito po, talaga pong isa to sa mga major itinerary kapag kunyari, pupunta kayo dito, ganyan. Kaya ngayon, let's go. Tingnan nyo naman, oh, wala pang kaaraw-araw. Kasi itong tour na to, napakaaga niya. Hindi ito yung tulad ng mga ibang tour na 10 o'clock nagsisimula. Ito, nakalagay sa mismong clock app, 7 o'clock dapat nandun na sa meeting place, which is a Grand Hyatt. Dun sa previous vlog, is nag-Grand Hyatt din tayo. Kasi doon yung pinaka-pick up location. And this one, 7:25 naman yung pinaka-pick up location na sinend sa email. Ay, pick up time pala, I mean. Ngayon, tara na muna dito sa area na yan, which is yung tram na sasakyan natin, papunta doon sa side doon. Doon yung Grand Hyatt. Sumakay tayo sa tram dito. Libre po ito. Wala kayong babayaran. Hey guys, gusto ko yung hindi na tayo tumitingin sa Google Maps. Feeling ko talaga lokal na ako. Isa na akong ganap na OC. OC. Ito po ang itsura dito sa Melbourne ng 7:05 AM. Twin Phillip Island, guys, na ginawa natin previously. Panoorin niyo yung previous vlog. Parang I think mas famous to. Kasi sa Klook, mas madami nagbubook dito. Ay, hala guys, ayun o, andito na yung bus. Doon 7:25 nakakalagay sa email. Ang aga nilang dumating. Diyos ko, baka wala na tayo maupuan. Ay, ito nga, go West! Ito na yun! Ay, parang hindi. Hindi pala siya, it's a prank. So, we're just on time. Alam nyo ba, ayan, nakikita nyo yung suot ko. Meron na po tayo dito sa loob na thermal. And ito yung jacket na dala nating pagkakapal-kapal. Kasi, so far, itong pupuntahan natin ay talagang open area. And yung mismong lamig from the ocean is malalasap natin. Kaya ngayon ako nagmakapal. Ito nga pala guys, yung kasama dun sa itinerary. So, madami-dami siya. From this Memorial Arc, Eastern View, Koala Spotting, Great Otway National Park, Port Campbell National Park, 12 Apostles, then Gibson Steps, and this one. So, 7 AM to 20:30. So, hanggang 8:30 itong mismong tour na to. Okay guys, nag-stop tayo dito sa Torquay Beach. Ayan, actually magsi-CR dito yung mga ibang kasama natin sa tour, kaya nandyan. And also gusto ko lang i-share sa inyo na itong Torquay Beach po, ito po ang surfing capital of Australia. And kaya lang wala akong nakikita nagsusurf. Yun lang yung sabi online nung binasa ko siya. Ayan o, diba? So bali dito po yung home ng Rip Curl and also ng Quicksilver sa area na to. Doon na, ganda doon sa part na yan. Hello! Hey! How are you? I'm good! Are you hungry or thirsty? No, I just want to take a video. Okay. So here in the Great Ocean Road Tour, that is included in my recent tour which is Phillip Island. That's good, this one. No, yeah, not in Phillip Island. Yeah. Get here now? Yeah. Get here? Yeah, okay. So we got cups, hot water. Yeah, cups. Yeah. Okay, thank you. Ayan, so provided naman to. Kumuha na lang kayo dyan guys. May init na water din. Pero syempre mag-tea tayo. Hanap tayo ng masarap na flavor. Ayan guys, so meron pa tea time, coffee time, Milo time, and muffin time si Brie, which is yung Go West. Ayan, look. Kumbaga break namin, the recess break. Before we start and continue sa mga ganap natin ngayon, ito pong mismong Torquay Beach na to, ito lagi daw yung first stop. Ito yung gateway dun sa Great Ocean Road area. Tapos dito din yung home ng Bells Beach. So yung Bells Beach ay dun daw kinuha yung pangalan ng sikat na beach na furniture sa Point Break, na sikat na Hollywood film or series. Hindi ko alam, sinabi lang din ng tour guide natin. Hindi ko kasi siya pinanonood, but hindi daw dito yun sinut, pero dito hango yung name. Finally! Ayan na yung sign! Great Ocean Road! Grabe yung sign dito, parang ang lakas makaano. Parang nasa ano tayo, papuntang Ilocos, ganun.
Alam nyo guys, di ba dito sa Australia, sikat dito yung parang tipong parang may mga ahas, ganyan. Kaya bawat tingin ko tuloy, bawat tingin ko sa mga gilid-gilid, talaga tinititigan ko mabuti. Baka meron siya nagko-camouflage. Alam nyo, in fairness, yung tour guide natin, si Brie, ang galing niya kumuha ng mga pictures, ha? Like, literally. Habang inintay natin na matapos yung mga kasama natin, habang nagpipicture sila dyan, gusto ko na i-share sa inyo na ito pong Great Ocean Road, may haba tong 243 kilometers. So, from Torquay, yung kanina, to Allansford. Punta tayo sa beachfront area. Ta-da-da-dan! Wow! So guys, may stopover ulit kami. Ganyan cute nito, oh. Kangaroo na maliit, $12.50 dollars. Ito naman koala, $22.50. So nasa shop here to eat, ganyan. Naiwala ko guys yung lalagyanan ko. Kaya nai-stress ako. I'm thinking kung bibili na naman ako ng bagong lalagyanan. Parang maganda mag-invest dito sa pump, pero ang laki masyado. Ito, meron mga magnets. Ayan, small, 5.99. Large, 7.99. Bili tayo ng ganyan sa Queen Victoria Market sa mga susunod na araw pag nagpunta tayo. Tapos bumili tayo ng, I'm thinking kung anong klaseng food. Parang masarap to, almond and croissant. Yan na lang. Pwede yung chicken mushroom and leek pie. Para mas nakakabusog to, no? So, okay, one. Thank you so much. Punit tayo ng sausage roll. So, $12.30 in total with this one. Gamit ko na yung cash kasi meron mga ibang mga stores dito. Like, kunyari yung mga photo booth area na kailangan coins ang gamit. Hindi tayo makapag-photo booth kasi wala tayong coins. Gusto ko mabayaran. Oh, so fast! Thank you so much. Thank you. Kain tayo dito. Nag-stop na naman tayo sa daan at ayun, ganito yung mismong tour. So merong mga spots na magandang view, kita yung coastline, ganyan. So siguro pangatlong stop na namin to na puro ganyan, gilid. Okay guys, so nag-stop tayo ngayon dito sa Apollo Bay. So ito po yung pinakamalaking town dito sa Great Ocean Road area. And lunchtime, so maghanap tayo ng kakainan. Ito ano to? Pit Stop Bros, American Beach Diner. Ito yung mga prices dito. Main event, yan, $16.9. Yung mga fries, $8.9. Ice cream, $5.9. Tapos drinks. Yan. Hanap muna tayo ng iba pa. Baka meron pa tayo mahanap na masarap. Ayun ito. Fast food to. Mga pie. Kumain tayo ng ganyan sa New Zealand. The Seafood Cafe, fish and chips. Parang ito gusto ko. Ay, ang daming tao. I think best siya. Check tayo. Okay. Good for one? Okay, diba? So, super perfect ng ating napuntahan ngayon. Kasi fish and chips yung makakain natin. Alam niyo naman, ang first day pa lang. Thank you so much. The first day pa lang, naghahanap na talaga ako ng ganitong kakainan. Kasi puro mga Korean food, Japanese food, Thai food, ganyan. Itong fish and chips, parang feeling ko dito sa Oceania area. Parang ito yung the best. The best of the best music. So, ang total po ng binayaran ko dito is $24.35 Australian dollars. Yun yung price na makikita nyo mamaya kakainin natin. Hey guys, yung food, fish and chips. So, ay yung pinaka-cheese, tas yung fish. $24.35 yan. Tapos mayroon palang side dish na salad. Tapos itong lemon, gagano natin yan later. Tapos mayroon dyan sauce. Dipping sauce, okay? Let's eat. Tapos guys, hindi nila nilalagyan ng salt. Kung maga tayo maglalagay, depende. Kung ano na trip natin. Ito pa. Pepper. Wala. Yan. Ganun. So tayo kumain guys. Ang sarap nung kinain natin. So for me, it's 9 out of 10. May mga sarado. Yan yung pinupuntahan ko kasi nabasa ko tong parang coffee and cake. So inisip ko baka meron siyang ibang klaseng drinks. Kasi alam niyo dito sa Australia, parang puro tubig yung iniinom ko. Parang kailangan ko naman ng kakaibang may lasa. Yung matamis-tamis ganun. Kasi alalang, mamaya di ba kapag nahihili yung isang tao,
I mean, kunyari, pagka motion sickness ganyan, ba kailangan ng sugar? Kasi guys, nakakaganon-ganon yung daan dito eh. Makita nagbibenta ng drinks lang. Eh, meron pa kami dito parang 30 minutes. As well, ikutin na lang natin tong area. Maximize natin yung time. Super simple lang dito, para mga ganyan lang. Parang it's giving park lang ganun. Yung vibe dito, no, talagang masasabi mong wala ka na talaga sa Pilipinas. Na medyo hawig siya sa hawig siya sa Rotorua, sa New Zealand. Ito ang tinatawag na literal na the waves are calling. That's why we're here. Wow! Hi! Alam nyo din ba guys, dito sa Apollo Bay area, during winter and spring, which is ngayon, winter ngayon dito, pwede kayo dito mag-whale watching. Like literally, lahat ng mga whales na mamigrate dito to breed, ganyan. Actually, aside from that, itong Apollo Bay, tinatawag din siyang Fisherman's Co-op. Kasi yun yung livelihood nila dito. And dito sa Apollo Bay, dito kasi yung stop ng lunch. Kaya kapag ka lunchtime, ang makikita nyo doon ay puro mga seafood yung binebenta, ganyan. Though meron dyan mga cafes at meron mga American diners rather, na hindi gaanong pinapasok, ganun. At doon sa kinainan natin, seafood cafe siya, I highly recommend that place. Napakadami nga lang tao kasi doon nagpupunta lahat ng turista. And yun kasi yung parang sikat, I think. We can say that. So, umorder kayo doon ng fish and chips, ganyan. Doon meron doon mga iba pang mga seafood. Tulad ng mga shrimps, ganyan. Tapos parang may mga lobster, ganun. Pero hindi tayo maganon eh. So now, naglalakad tayo sa isang rainforest. Look. Meron kaming mga kasamang senior. So, sa mga ramp sila naglalakad. May mga ganun. So, if ever po, yan, for the lakad pala tong tour na to. I mean, I know na for the lakad siya. Pero, not suitable for everyone, ganun. Balik na kami. Basically, for the vibes lang siya. Nilakad lang namin. Tapos ganyan yung mga makikita nyo. We're finally here sa 12 Apostles area. And, ayan. Tignan nyo, nakalagay, welcome, 12 Apostles, Marine National Park and Port Campbell National Park. May shop dito. Diretso tayo, tapos andyan yung pathway. Tignan nyo, nakalagay dito, 12 Apostles Lookouts. So, 15 to 30 minutes yung paglalakad dyan. Oh my God, ito yung sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo, warning, venomous snakes. Yan yung iniingatan natin. Mga ahas dyan, asan kayo? Magpakita kayo sa akin ngayon. Harapin nyo ako. Dinayo ko kayo dito. Wala naman ako nakikita. Alam nyo guys, I don't know kung napapansin nyo, pero nag-upgrade po tayo ng lens dito sa Osmo Pocket 3. Ito yung original. Nakikita nyo? Pero meron tayong biniling 0.5. Yung kasama kasi nito, 0.75 lang. So, if ever, ito mas malawak. At kung gusto nyo bumili, kung meron kayo Osmo Pocket, yung link ilalagay ko sa ibaba. Tignan nyo yung difference ha. Diba? Mas malawak na yung background. Lang lakad lang tayo. Kaya natin yan. And, habang lalakad tayo, gusto ko lang din sabihin sa inyo na dito guys sa 12 Apostles, hindi po 12 ang makikita nyo dito, kundi 7. 7 limestone stacks na lang yung mga makikita nyo here because wala namang iba. Kasi na-form siya due to the erosion of winds and waves. Ganyan. Boss, alam nyo ba, before maging 12 Apostles, yung name niya, hulaan nyo kung ano yung name? Napakalapit. Hindi 12 Apostles kundi konti. Hindi alam. So and Piglets. Diba ang layo? So and Piglets? Oh my God guys, nakakita ko ng mga snakes. Pakikita ko sa inyo nandito oh. Nakikita nyo? Ayun yung mga snakes. Sinerch ko lang. Na lumalakas na naman yung amats ko ngayon. Kasi ano na hapon na ganun talaga yun. Pagbigyan nyo na ako na to. Oh my God, finally, ito na talaga siya. 12 Apostles. So, asan yung 12 dyan? Parang nakikita ko lang dito, 4. Guys, alam nyo kung ano itsura niya? Parang it's giving, yung sa baba yung vibe lang naman. Yung parang sa Nusa Penida sa Bali. Yung bababa ka pa ng ganyan. Diba? Pero walang mga naglalakad talaga yun. Pero ang ganda. Like literally, ang ganda talaga, promise. Pos buti na lang ganitong oras tayo nagpunta dito kasi best viewed to guys kapag ka sunrise or sunset. Though pa sunset naman na, tignan natin kung anong oras. Ngayon po ay 3:52. Dito sa side na to, dyan sa side na yan, during night time, kaya lang syempre, alam naman na tayo dito na mamayang gabi, may mga times po na mayroon dyang little penguins na sightings na nangyayari.
Though, syempre, di natin siya makikita ngayon. Tapos, ang pinaka nabalita dito before, noong 2005, is nag-collapse po yung isa sa mga limestone stacks dyan sa sea. It's so sad. Hindi natin naabutan ng pinaka madaming apostles, no? Like 7 apostles lang yung naabutan natin. Hindi ang mga yan, constantly naman guys, itong mismong scene na yan, talagang siya yung nagsha-shape nito. So, siguro, as the time goes by, baka mas malawak na yan. Ganon. We don't know. Tignan nyo, oh, yung sinasabi ko sa inyo kanina na mga penguins na nagpupunta dun sa shore. Sila yon, mga little penguins. Ay, nako, hindi man lang ako nakakita ng malapitan at up close ng ganyan. Kasi tuwing gabi sila dumadating. Doon tayo kanina, guys. So, nilakad natin to, papunta dito. And tignan nyo yung view here. Mas maganda dito. Though, maganda din doon. Iba yung angulo doon. Mas maganda yung picture doon. Pero ito, mas okay naman siya. Parang mas malaki tong isang apostle. Isipin nyo, no? Habang tumatagal, parang pa ganun yung mga, yung erosion. Paano kaya kapag tumagal, sira din tong pinaka-air na to kasi syempre yan, no? We're back here sa shop. Parang gusto kong bumili muna ng ice cream. Makapag-ice cream man lang tayo. Ano mga flavor to? Mint! Ayoko ng mint. Ito lemon. Ayoko din ng lemon. Raspberry. Wait, ala silang ibang chocolate. Masyadong normal. Vanilla. $6.75 guys. Okay, dito na lang tayo. So, I think ito na lang. Drumstick na lang. Mas gusto ko pa to. $5.99 guys. Okay, let's eat ice cream. Tingnan nyo, no cash sila dito Tandaan nyo, card lang. Kailangan natin namin to. $5.99 to. Now guys, nandito ngayon sa next stop natin ang the Razorback Lookout. I mean, papunta pa lang tayo dun. And baka isipin nyo bakit puro ganyan lang yung pinapakita ko sa inyo. Kasi guys, ganyan lang tong tour na to. What I mean is, ala kayo makikita dito ng mga establishments. Wala kayo makikita dito ng mga pupuntahan natin mga building. O may mga iba't ibang mga parks na parang amusement, ganun level. Kasi kapag ka po kayo, magbubook kayo ng Great Ocean Road Tour, manage your expectations. Ganito ang mga pupuntahan nyo. Mga gilid ng road, mga ocean view, itong mga limestone stacks na nandun. Ganun po, okay? To be honest, talagang natatakot talaga ako dumikit guys sa ganyan. Ngayon lang ako naglalakad sa daan na nasa gitna. Like literally nasa gitna. Usually kasi dito ako mga naglalakad. Kaya lang kasi, alam niyo yung baka mamaya nagko-camouflage tapos parang rattlesnake, mga ganong level yung i-imagine ko. Tapos pag kami narinig ko na parang mga gumagano, kaya lumalayo ako, gumigit na talaga ako. Kasi sa the Great Ocean Road, may mga ganyang warning. Warning, snakes, unstable cliffs, ganyan. Kasi baka mamaya biglang lumabas dyan, oh. Tapos mabilis pa lang maglakad yung snake na yun, bigla tayong matuka. Guys, nandito ngayon tayo sa pinaka-last stop na talaga at meron dyan shipwreck talaga Kaya lang, wala naman daw naglalast forever, sabi ng tour guide natin si Bree. So, inanod na yung iba, nagkasira-sira na. Yung iba daw ng mga debris or mga particles ando sa side na yon. Kaya lang, ngayon, ala na. Hindi na natin makikita. Yun sana gusto ko ipakita sa inyo. Ang iniisip ko is parang yung sa Coron, if I'm not mistaken, Coron or in Lido, yung merong shipwreck thing na nakikita. Pero dito, wala na siya. Kasi ang lakas ng alon. Kita nyo naman. So, we're back guys. Here sa CBD area. Ibinaba tayo dun sa Flinders Station. Ngayon sa ating hotel. Though, actually, hindi ko na nga alam ano gagawin natin ngayon kasi whole day na tayong nasa labas. Pero parang gusto ko pa rin i-maximize yung araw. Alam nyo yun? Para masulit yung stay natin dito sa Melbourne. And, gusto ko lang ding i-share na ngayon pa lang. Alam nyo, maganda pala kapag kunyari dito sa Melbourne is hindi siya guys super bilis. Kasi parang for me, 6 days is not enough dito kung meron kayong mga tours, ganyan. So parang may reason din lalo para bumalik tayo dito. Like parang kahit sana 3 to 4 days na parang yung tipong DIY city tour para maikot mo talaga ng buo. So yun, babalik na lang ako dito I think. Siyempre since first time natin dito, parang ang gusto ko mga puntahan natin yung Great Ocean Road, Puffing Billy which is sa susunod yon. Tapos yung mismong Phillip Island. Tapos after naman na medyo na kumpleto na natin, ang hindi lang naman natin pupuntahan dito sa tour na sa mga tour na meron dito sa Melbourne is yung Grampians National Park. Yun lang yung parang in-skip natin. At least meron tayong reason to go back. At alam nyo ba, meron akong isang day talaga na nakaalat para sa Yarra Valley. Kaya lang, sabi ko sa sarili ko, okay, sige, idagdag na lang natin yun para i-explore yung mismong lugar. And also, i-meet dito yung friend natin na si Maki. Para half day nun,
magsasama kami mag-explore ng lugar. Tapos yung half day nun, gagamitin ko para explore naman yung DFO South Wharf. Ganda nitong area natin, no? Diba? Tignan nyo guys, yan yung area ng Ibis Budget Tbilisi Center. Para nasa Georgia pa pala tayo. Yung Ibis Budget Melbourne CBD. Ayan yung free tram guys. Libre lang yan dito sa Melbourne. Kung first time nyo itong napapanood na vlog na to, sana all. Ito kasi, kung hindi nyo pa napapanood yung mga iba kong vlog, ilalagay ko dito yung picture. Yan, yung picture dyan, yung color green na nasa loob. Kapag ka dyan kayo sasakay, wala kayong babayaran via their Mikey card. Yung Mikey card nila parang beep card sa atin, octopus card sa iba, EasyLink ganon. So walang ganon. Ang swerte ng mga taga Melbourne at meron silang ganyan dito. So, medyo maaga pa, 9:21. Ikutin natin muna tong lugar na to. Maghanap tayo ng dessert shop. Pero since nandito na tayo ngayon sa hotel natin, mag-CR na muna tayo. Alam nyo, itong Betty's Burger, super sikat niya. Katabi lang natin. Sa last night, kakain tayo dyan. Good morning guys! Isang panibagong araw na naman po. At ito, dito naman sa part ng vlog na to, ay meron na naman tayong isang panibagong tour. And kung alam nyo po at kung nire-research nyo kung ano yung mga pwedeng puntahan dito sa Melbourne, is makikita nyo na sikat po dito yung Puffing Billy. At ngayon po, doon tayo pupunta. And tignan nyo, ito po ang binook nating tour. Puffing Billy in Hillsville Sanctuary Day Tour from Melbourne. So, medyo pricey po itong tour na to ha. 8,386 pesos. So, tatlo yung pupuntahan. Grand's Picnic Ground. Tapos, Puffing Billy Railway and Hillsville Sanctuary or yung zoo sa Victoria. Okay? So, 8:25 po yung call time. Then, 5 p.m. yung pagtatapos. Then again, tulad ng sinasabi ko sa inyo before, if ever kung magugustuhan nyo naman tong part ng vlog na to, feel free to book it via Klook and you can use my promo code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra discount. At ngayon pa lang gusto ko sabihin sa inyo, maraming salamat po sa paggamit ng code natin dahil nakasama po tayo sa top 10 ng quarter 1 or first quarter sa Klook. Thank you guys so much. Maraming salamat. Sabay-sabay nating iikutin ng iba't ibang lugar. Okay, thank you. Now, mag-abang na tayo ulit ng tram going to Regent Theatre. So, isang stop lang naman. Pero syempre, i-utilize natin ang paggamit ng tram. Dito tayo ngayon guys sumaba sa Town Hall, Collins Street. Ayan, dyan tayo sumakay. Lilipat tayo sa kabila kasi doon yung Regent Theatre. So, since nandito na ngayon tayo sa area na to, bumili na rin tayo ng breakfast natin. Ito lang yung open here. Ayan o, McDonald's. Pero 7-Eleven, pero ayoko muna mag 7-Eleven. Mag-take out lang tayo ng muffin. Plug in. Continue. McMuffins. Ay, mas mura yung Breaky McWrap nila. Pero parang mas muffin ang gusto ko. Muffin. So, $13.35 yung total bill natin. Contactless payment. Alam nyo guys, grabe. So far, ito po yung cheapest food na nabili natin dito sa Australia. So, pumapatak lang siya kasi diba Gcash ginamit ko. 496 pesos. The cheapest so far. Isa lang natin kumain dito. Kasi guys, iinom ako ng Biogesic. Ayokong umiinom ng Biogesic na wala pa akong kain. So, kumain na tayo and masakit kasi yung ulo ko. Magkain ito. Hash browns. 8:17 na. 8:25 yung pick-up time. Ayun na yung sundo natin. Just in time. Yung may EXA na yan. Okay, and guys, ilipat tayo ng bus. Puff Wildlife. Okay guys, we're here sa ating first stop for today, ang Hillsville Sanctuary. Yan, 'di ba? Sanctuary ang mga atake natin dito sa sa Australia. Okay, so here po, papakita ko sa inyo muna itong map ng Hillsville Sanctuary. Ganyan po siya kalawak and we're currently here sa admissions and ticket. So, ang specialization nitong mismong sanctuary na to is mga native wildlife. So, one of the best places to para if ever kung gusto niyo makakita at makalearn lalo ng mga Australian animals na kung saan nasa natural bushland settings. To be honest, ito yung isa sa mga first na talagang nilulook forward ko, which is itong Tasmanian Devil. Kasi ito nakikita ko lang to sa mga books. Pero never pa ako nakakita nito in person. Kasi sa mga zoo na nakikita natin sa Southeast Asia, walang ganito. Tayo kumuha ng puppy, ganyan, no? Yung iba yung mga lamig dito na na-experience ko kumpara dun sa kumpara dun sa Phillip Island tapos sa Great Ocean Road. Mas malamig dito. Like sa kamay, ramdam ko yung lamig niya. Tayo sa main track na to, like tignan nyo, makikita dito yung koala, kangaroo, platypus, Tasmanian Devil, and mga reptiles. Tapos flight arena ng mga eagles. Grabe, tingnan nyo, natutulog, oh. Bungad na bungad, koala agad yan nakita natin. Ang cute ng koala, ang taba. Ay, sorry, hindi kita sinasabi yung mata mo, magtampok ka. Welcome to Koala Forest. Okay, let's go. And first stop,
koala and kangaroos. Ay, ano siya? Wala siyang glass. Ayan, look oh. Dami! Nakakatawa sila tignan mga tulog. Tignan yung lamig dito. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung parang usok-usok. Kasi itong mismong Hillsville Sanctuary na to, located na siya sa Yarra Valley area. And part po ito nung mga zoo dito sa Victoria, which is yung number 1 is yung Melbourne Zoo, and number 2 naman is yung Open Range Zoo. Okay? Wow, ang galing. Meron silang pag ganitong effect dito. Climb and recline. Climb like a koala. This is what you'll need. Thumbs, double thumbs on your front feet. Sige, gayahin natin. Ano itong ginagawa ko? Talagang ginagawa ko talaga to. Hindi pa pambata lang to. Oh, we're living like a koala. Tinignan ako ng bata. Bakit? Ano yun? Ikaw lang may karapat ang magkawala dito? Ako din. Ito medyo payat tong koala na to. Parang hindi siya kumakain ng egg tuwing breakfast. Charar. Now, we're entering the world of Kangaroo Country. Let's go. Enter. Dito. Baka dito, ang ano naman dito, tatalon-talon para magmukhang kangaroo. Ito pa nakikita yung platypus kasi itong mismong sanctuary area na to. I mean, itong Hillsville Sanctuary, sikat din siya dahil sa super galing nila sa platypus research. Oh my God, nakakita na ako ng kangaroo. May kangaroo. Ibang color na kangaroo to. Which is literally kangaroo talaga itsura niya. Kasi mga iba natin nakikita parang wallabies parang mga mini kangaroo siya. Alam nyo, sila yung mga parang kangaroo na yung parang manununtok, ganun. Tinititigan nila ako ngayon. Ano yun? Magtititigan tayo dito? Suntukan ba gusto nyo? Siyempre, hindi ko kayo susuntukin. Tinusundan mo ako ng tingin. Gusto mo sumama. Alam nyo, in fairness yung buntot nila, parang it's giving daga. No? Ayaw naman nila humarap sa akin. Pag lumingon ka, akin ka. Queen! Hindi, huwag kayo lumingon. Ang galing dito, pwede kang sumakay sa pouch ng ng kangaroo. Kangaroo. Ayan. So, ito itsura ng pouch sa loob. So, syempre, sumakay tayo. Sulitin natin yung bayad natin dito. Ang mahal-mahal. Uy, nag-e-echo sa pouch ng kangaroo, ha? Nakakatawa dito, guys. Alam nyo, yun yung mas maganda. I know, iba yung zoo at iba din yung sanctuary. Pero parang, yung sanctuary, mas vibe ko yung mga sanctuary than zoos. Alam niyo yun? Kasi we can interact with them kapag ganito Hello! Grabe, tignan yung kamay niya yun. Parang kamay ng paniki. I mean, super ganun. Oh, lumalabas. Oh my God, oh my God. Now, let's go dito sa Kangaroo Country. Let's enter. Ganito itsura niya. Mukha siyang hamster. Ganito yung sa loob dito. May mga pinto-pintuan na ganyan na papasukin para di sila makalabas. Wait, but ayaw nyo. Baliktad pala. Siya nga. Hi! Ako lang nandito sa country nyo. And also guys nga pala itong mismong part ng vlog natin na to, ipapakita ko lang din sa inyo yung mismo makikita nyo dito sa zoo. And aside from that, magbibigay ako sa inyo ng mga fun facts. Kasi syempre, kailangan natin maging fast-paced dito sa part na to kasi hanggang 12:45 lang tayo dito. And also, iikutin naman natin. Ang dami na nga natin nakikita Naikot na natin ng slight yung half side. Nakaharap siya! Grabe may 3 kangaroo pala. Ngayon ko lang nalaman tong part na to. Like literally. And so we shop here guys, Sanctuary Harvest Cafe. So, ito po yung mga breakfast na pwede yung bili here para meron ko yung idea. Dito, lumapit tayo para merong visuals talaga. So, mga fruits, watermelon cup, $4. Salad, mga poke bowl. Magkano? Pumpkin salad, $14. Teriyaki beef poke bowl, $17.50. This one, regular chips, $7. Yung price nila dito, chips nila tinatawag. Tapos this one, beef sausage roll. Kumain tayo niyan kahapon, $6.40. Then here, yung mga cookies, $4.50. Yan, para mayroon na kayong idea in mind. Yeah, meron dito Robert AD Pavilion. So, meron dyang let's go. So, gusto nyo initan. Finally, we're here sa platypus area. Sa dilim lang pala yung platypus. Kasi hindi ko pa siya nakikita, guys. Sa labo ng mata kong paano ko maaaninag. Guys, pasensya na. Hindi ko makita. Color red pa yung ilaw. Ang sakit sa mata, parang ang hapde.
Like, literally. You know, hindi ko talaga makita, promise. Pasensya na. Ay, ayun. Ayun siya. Okay. Nakita ko pero hindi ko nakikita fully. Ayun siya, oh. Hello, Perry the Platypus from Phineas and Ferb. Ito guys, itsura, oh. This one. Tingnan nyo, no flash photography and quiet please. Wow, buti na lang magkasama yung wombat sa Tasmanian Devil. Isang path na lang. To animals of the night, mga bats. Bawal yung flash ha. Ma-hurt yung eyes nila. Buti na lang walang flash ng Osmo Pocket. Ang problema ko ngayon, asan yung mga Tasmanian Devil dito? Wala akong makita, wala akong maaninag. Bakit? Ito ang problem na malabo ang mata eh. Minsan hirap na hirap ka sa zoo maghanap. Oh my God! Nakakita na ako! Ayun guys! I don't know kung nakikita nyo, pero naka-close naman kasi to. So andun siya. Ayun na, mukha lang siyang daga, guys. Like literally. Hey, tweet. Hello! O, diba? Ang ganda dito, guys. Freely sila nakakagalaw. We're now here sa bird sanctuary. Ba't ibang klaseng bird ang makikita niya dito? Yan, Tapos dun din. To be honest, dito sa area ng mga ibon, hindi ganoon kadami, guys. Like, ini-expect ko. Madami tayong makikita here, but hindi. Guys, oo nga pala, meron ditong souvenir na coin, if ever kung gusto nyo. $3.50 siya. So, pwede nyo gamitin yung Visa card nyo or Mastercard nyo. So, ganyan lang siya gagawin. So, ito-turn nyo lang to, magbabayad, at 10 times yung gaganunin. Though, ganito magiging itsura niya. Pero kasi hindi tayo guys mahilig sa ganyan. Sa mga previous trips natin, may mga nagre-recommend ng ganyan. Pero sa mga meron pong may gusto, meron po ditong ganyan. Bili na lang muna tayo here. Asan ba yung menu nila? Hello! Hi! I'll just choose first. Wait a minute. Ito meron sila dito. Ito flat white, sikat yan. Pero gusto ko sa CBD ko siya titikman. So, anong klaseng food? Okay guys, next up, we're here sa Puffing Billy Railway area. Ito na guys yung ticket natin. So, kasama na to sa binayaran dun sa clock tour. Okay? No need to pay here. So, itong itsura. Yay! So guys, uupo. Kaya lang, mas maganda dito sa side na to kung saan yung may platform. Pero puno na. Hindi na tayo makaupo dyan. Ayan guys, sige yan. Nandito na ako ngayon. Nakasakay ako dito sa bintana. Kasi ganun yung talagang ginagawa dito eh. Kaya lang, hindi maganda yung side na napuntahan natin. Dapat daw sa platform side. Kaya lang kasi kompleto na yung mga tao dun sa kabila. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Ayan sila. Meron na mga nakaupo. Late dumating yung tour bus natin. Ayan guys. Ito na. Bandar na. Somebody help me get over it. Somebody help me, yeah. Somebody help me get over it. Somebody help me. Hey! Nagtry tayo lumipat dito sa kabila kasi wala si ate dito. Ayan Tignan niya, mas maganda dito. Pero saglit lang, nagpaalam lang ako. At least, let's take the risk or lose a chance, diba? Yan. Saglit lang tayo dito, mga 5 minutes lang. Gusto ko lang i-appreciate yung other view. Ibang perspective. Somebody help me get over it. Somebody help me, yeah. Somebody help me get over it. Somebody help me. Somebody help me get over it. Somebody help me, yeah. Somebody help me get over it. Okay, finally guys, tapos na ang tour natin. Ibinaba na tayo ngayon dito sa Regent Theater. So, ayun yung itsura niya. And, let's go. Meron nga pala tayong pupuntahan dito na sikat po na crepe, okay? So, na-research ko, napakalapit lang niya dito. Kaya puntahan na natin bago siya magsara. So, ang pangalan niya, Uncle Tetsu Japanese Cheesecake. Let's go! Ngayon dito, guys. Kasi meeting area lang nakakatawa. Alam nyo, wait. Bigla na naman tuloy na anuhan na naman yung energy ko. Kasi guys, natutuwa talaga ako dito pagka ganitong mga klaseng lugar. So, I think talaga, ganito yung mga place na perfect for us. Mga CBD, mga city vibe.
Ganun. Though, don't get me wrong, gusto ko din ng nature. Itong mga ganito lang ang sinasabi ko, yung parang tipong, ito yung parang comfort place ko. Pagka nakakita ko ng mga ilaw-ilaw na ganito, mga building. Ito ganda ng mga architecture. Ito yun guys. Before we end this vlog, pumunta muna tayo here. Here, Uncle Tetsu Japanese Cheesecake. Ayan. Alam nyo guys, to be honest, hindi po tayo hindi pa tayo nag-dinner. So parang dessert na itong munahin natin. So ang gagawin natin, dessert muna saka dinner. So yung isa pupuntahan na rin natin since wala naman na tayong time na makapunta doon, which is Soy 38. Okay? Sikat din yun. Ayan guys, 15.50 cents ang price ng crepe. Okay, card? Okay. So ito po siya, okay? So original crepe is 15.50. Same lang din pala sa Choco Passion. Tapos ito, sikat, ito talaga yung pinakasikat sa kanila, $25. Yung Japanese cheesecake, which is, yun din naman nasa pangalan niya. Kaya lang, mas gusto ko kasi ito. Nakita ko siya online. Ang sarap tignan! So, panonoorin natin habang ginagawa dito. Get over it. Somebody help me. Yeah. Somebody help me. Get over it. Somebody help me. Somebody help me. Get over it. Somebody help me. Yeah. Somebody help me. Get over it. Somebody help me. Yeah. Okay, finally, ito na siya. Let's eat, guys! Napakaingay dito sa area na to. Pakakainin ko to. Wait, dito tayo sa side na to. Hindi ko na muna kukutsarahin kasi may kutsara nga sa amin. Sarap! Ay, hindi sumisigaw. Sarap! Sarap! Guys, naubos ko na siya. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi hindi pala ako nag-lunch. Ngayon ko lang na-realize kung bakit parang gutom na gutom ako. Tapos, after nito, pumunta tayo sa Soy 38 pero uuwi na muna tayo sa hotel natin. Mayroon lang akong kailangan gawin doon. So, ito pong Uncle Tetsu's Japanese cheesecake, yung crepe dito. Okay siya. Rate ko siya ng 8 out of 10. Okay? Masarap at hindi gaanong matamis. Okay, guys, we're back. At nakita nyo naman, nagbago po ang ating suot kasi po ang lamig dito ngayon sa Melbourne. And dito kasi sa pupuntahan natin Sydney saka Melbourne, dito yung mas malamig. So might as well, isuotan natin itong mga makakapal nating suot. Kasi baka pagka nasa Sydney tayo ay hindi na ganoon kalamig. Okay, kaya let's go. Pupunta na tayo dun sa sikat na napakadami nagra-reco sa atin sa Soy 38. Okay? So, alam ko po, gusto ko sabihin sa inyo na, yes, I know lagi tayo nagta-Thai food. Yes, I know lagi tayo nag-Asian food. Pero guys, dito talaga sa CBD, sa Melbourne, is puro Asian restaurants po ang makikita nyo. Like literally, pag napunta kayo dito, makikita nyo. Kasi ako din mismo sa sarili ko, sinasabi ko, oh my God, ito na naman yung kakainin ko. Puro mga ganito, puro mga ganyan. Pero yun po talaga ang makakain dito. Disclaimer ko lang, baka kasi mamaya may mag-comment, ay, ba't ka pupunta mo lang ng Thailand? Bakit nagta-Thai food ka? Ay, ba't ka pupunta mo lang ng Japan? Ba't nag-Japanese food ka? Yun po talaga yun nandito. So, ang hinahanap ko nga, yung mga parang pang-Oceania, which is fish and chips. Doon kinakain din naman sa Amerika yun. Pero, alam niyo yun? Gets nyo na ako sa sinasabi ko. Inaano ko lang, pinangungunahan ko lang. Dola dito nasa likod natin, Betty's Burgers. Pero, hindi muna ngayon yan. Pero pupuntahan din natin yan. Gusto ko ding masubukan. Kasi sikat yan eh. Ang daming reviews. Isipin nyo, katabi lang ng hotel natin. Like, literal na katabi. Ano lang siya? Tawag doon? Yung reviews niya online, 7,000. Yan yung may pinakamadaming reviews na nakita ko online. Like, literally. Ayan, let's utilize this free tram going there sa H&M area. Okay, so we're here. Dito na tayo. Ito H&M. Actually, isang sakay lang siya. Finally, ito na tayo sa Soy 38. Nakapunta natin siyang bukas. Let's go! What? Ang haba ng pila. Kasi nung nagpunta kami dito, walang pila. Literal na blockbuster pala to. Okay, so ayan guys. Mayroon ditong napakahabang listahan ng mga food na ino-offer nila. Like literally ang haba. Tapos ang liliit pa ng font. Kasi kapag ka naman pagkarpaw na naman yung ordering ko, paulit-ulit naman na ganun. So, mag-tom yum naman tayo. So guys, medyo maingay dito. Ilalagay ko na lang dito yung picture nung in-order natin. So, tatlo. Isang papaya salad, isang ground pork siya, tapos rice. Yes, gutom ako guys. Pagbigyan nyo na. Okay, tapos yun yung mga bestseller. Nag-search ako sa TikTok. So if ever kung search nyo Soy 38 Melbourne. Okay, lalabas ko. Ito yung itsura ng lugar. Mamaya,
papakita ko sa inyo ng buong buo ulit. Kasi super crowded. Like literally. Guys, dumating na yung una nating order. Papaya salad siya na merong fish sauce and merong salmon. And alam nyo, ang first impression ko, o yung unang, alam niyo yung tipong yung sauce niya, parang amoy, alam ang bago-bagoong. Alam niyo yun, basta sa atin sa Pilipinas. Tapos, kaya ang reason kung ba't ko ito in-order, salad siya, at the same time, favorite ko po yung salmon, kung alam niyo lang. Diba? Alam niyo naman yan. Kaya lang baka mamaya, hindi ko kasi kinumpute kung magkano yung kakainin natin, guys. Kasi, ganito, diba, usually pagka nasa Thailand tayo, ganito naman tayo umorder, parang medyo 3 yung meal, ganyan. Pero nakalimutan ko, nasa Australia nga pala tayo. Diba, parang feeling ko itong order natin na abutin ng 1,500 sa pesos. Ay, gusto ko yung steam rice nila dito. Malaki, okay? Malaki ang serving, hindi putot. Okay, guys. So, ito na yung order natin. So, meron tayong ground pork, may rice, and of course, meron itong salad. Ayan. Konti lang pala yung serving nila nito. So, parang, mauubos ko ba ito? Feeling ko naman mauubos ko. Nahihiya ako eh. Buti na lang nasa bar tayo. Kasi konti lang yung konti lang yung makakakitang ganito. Maraming kinakain natin. Pagbigyan nyo na po, hindi po ako nag-lunch. Dinner na po ngayon, okay? Okay, so kumuha na tayo ng kutsara, tinidor. So, tikman na muna natin to nang hindi natin nilalagyan ng kung ano-ano. Ang anghang! My God! Ang anghang! Pero ang sarap. Ang sarap. Pero ang anghang. Gusto po. Ang anghang, guys. Ang anghang. Like literally, 8 out of 10 yung anghang levels. Teka. Kala ko hindi maanghang. Anghang. Pero ang sarap. Lasang-lasa yung onion, yung chili, nangingibabaw. Medyo maalat siya, ganon. Sa anghang levels, hindi ko siya type sa anghang levels, pero yung sa sarap na levels, guys, this is 9 out of 10 sa akin. Okay siya. Worth it. So guys, naubos ko na yung kanin. Kasi itong pork, actually salad siya pero nilagyan ko ng kanin as an Asian. Panganghang. Tumutuloy sipon ko. Panganghang. Masarap siya pero maanghang kasi. And also, kailangan ko kainin kasi mahal. Dito naman tayo sa isa. Ito may salmon sashimi na papaya salad. Pero for sure, maanghang din to. Hindi ko muna isasawsaw. Para ito lang. Ang sarap ng salmon. Alam nyo, ngayon ako nakakita ng papaya salad na may salmon. Dahil sa Thailand, hindi naman nila pinaghahalo-halo yung ganito, di ba? Or kung meron man, baka hindi ko lang nakikita. Sarap ng salmon. Wait, dapat tatahaluin. Pinapak ko na. Haluin na natin. Naubos ko na yung salmon. Pinapak ko talaga siya. Dapat haluin, di ba? Wait, itsura pa lang ang anghang na nito, Lord. Ang anghang. Ay, ba't ginusto mo yan? Oh my God. 10 out of 10 yung anghang level. So guys, reporting. Okay siya. Ang anghang lang talaga hanggang hindi mawala sa bibig ko. Napangalahati ko na yung papaya salad. Sarap levels, okay siya. Wala akong masabi. Kung mataas po yung tolerance sa spiciness, anghang talaga. Pwede kayong kumain ito. Kasi ito, masarap din yung isa. Lalagay ko na lang guys yung picture ng order ko dito. Yung order form. Gayahin nyo na lang, okay? Magbayad na tayo. Okay guys, ito yung bill natin, 43.64. Okay, card? So guys, kumuha tayo dito ng water bago tayo umalis para makatipid tayo. Hindi kaya kumuha na lang tayo ng baso. Okay, so tapos na tayo. And okay siya. Puntahan nyo to guys. Ang anghang lang talaga. Tapos, bumawas na po sa Gcash card natin. Kasi Gcash yung pinambayad ko. Ang total bill natin, tama yung sinabi ko. 1,623.34 pesos. Diba? Yung tuloy, yung tiyan ko parang ang hapde. Gets nyo yun? Because of, guess what? Because of the sile. Okay guys, dito na po nagtatapos ang vlog natin. Grabe, 2 tours ang finiture ko dito. At iba't ibang mga klaseng restaurants ang nakainan natin. Again, maraming salamat po. If ever kung meron kayong thoughts, feel free to drop it lang sa ibaba. Kung meron kayong tanong, ilagay nyo lang din dyan. Again, this is Ivan Digosan po. Abangan nyo pa ang mga susunod kong vlog dito sa Australia. So, yun lang. Thanks!